Happy New Year sa ating lahat. Happy 2021. Unang linggo ng taon. Kumusta po ang ating nagdaang taon? I know na napakalupit ng 2020 sa atin. Pero ang masasabi ko lang po, God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Sabi po sa mga awit, chapter 62, tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Sabi po sa message na yon, tayo po ay magtatagumpay pag Jesus ay ating iuun sa ating buhay. At pagkatiwala po natin sa Kanya, ang darating na to na 2021 upang maging magtagumpay po tayo. Sapagkat ang Diyos ay, God knows what's best for us. And pagkatiwala lang natin sa Kanya, trust Him, and He will do everything for us. At sabi nga po sa salita ng Diyos, all things work together all things work together for good. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Naanyayahan ko po lahat na tumayo. Namnamin po natin ang linggong ito. Ito po ay araw ng pahinga, araw ng pagninig natin sa Panginoon. Sabi po, 6 na araw tayo magtatrabaho at ang isang araw ay ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat natapos na po ang taong 2020. Hindi man maganda, Panginoon, ang nagdaang taon na to sa aming buhay at sa lahat. Ngunit alam po namin, Lord, na mayroon po kayong purpose. May kalooban po kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin at sa buong mundo. May mensahe po kayong nais iparating sa amin. At yun po ay ang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Pag na kayo lamang po, Panginoon, ang nakakaalam, wala pong nakakaalam sa amin kung ano po ang magiging bukas. Tanging kayo lamang po, Lord. At alam nyo po ang dahilan, Panginoon, kung bakit nagkakaganito. Maliit po ang aming karunungan kumpara sa karunungan nyo, Panginoon. Hindi po namin maintindihan, hindi po namin maunawaan at matanto ang mga pangyayaring ito sa buhay namin. Isa lamang po ang alam namin. Ikaw ang Diyos, tagapagligtas ng buong sanlibutan. Ipagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang 2021, O God. At mananalig kami na may victory sa bawat isa sa amin, O God, sa buong taon na to na 2021, O God. Salamat po, Panginoon, sa inyong pangako na hindi niyo po kami iiwan o pababayaan anumang oras sapagkat hindi niyo po pinababayaan ang inyong mga anak ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, sapagkat kayo lamang ang nagbigay sa amin ng buhay at kayo lamang po ang may karapatan na kunin ito anytime, sapagkat kayo po ang may likha ng langit at lupa. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa oras na to. Sa inyo po ang kaluwalhatian, kapangyarihan, kadakilaan sa lahat ng oras. Amen. Amen.
patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Lord, by the power of your love, we can sing, we can dance, because I know and we know that you are God of gods, Lord of lords, and King of kings. Hallelujah. Amen. Let's feel the spirit of the song. Hallelujah, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I come in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Lord, unveil my eyes, O God. Unveil our eyes, O God. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind, O God. And Lord,
me close to you, God. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will
Lord. This is our prayer, that we may draw close to you, O God, no matter what happened, no matter how 2021, O God, looks like, O God. But still you are God. You are the God of hope, the God of our strength, O God. We can rely to you at all times, O God, because you are God. You are everything to us, O God. You know how 2021 will happen, O God. Kung anong mangyayari, O God. Kung anong sin, kung may COVID pa ba, kung anong mangyayari sa buhay namin, O God. Because our God knows what's best for us. Just trust Him, you, O God. Trust Him, trust you at all times, and you will do the rest in all our lives, O God. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Good morning and Happy New Year sa ating lahat. Happy New Year sa mga kasama natin sa kanilang mga tahanan. Good morning po sa inyo lahat. At kung kayo po ay may mga Biblia, samahan niyo po ako. Makibakas po kayo sa aklat ng Colossians chapter 1 verses 1 to 11. Colossians chapter 1 verses 1 to 11. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po rito, mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, para sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa Kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang Kanyang kalooban, sa pamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat, kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng Kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. At sa Psalms 37 verse 4, ito po sinasabi, delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Tayo po ay sandaling manalangin. O dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Muli po ay pinupuri ka namin dahil po sa inyong kabutihan sa aming buhay sa nakaraang taon. At alam po namin na patuloy kang magiging tapat at patuloy kang mag-iingat sa bawat sa amin sa bagong taon na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil palagi kang naririyan. At sa mga oras ito, Panginoon, ikaw lamang po ang nais naming sambahin
Ikaw lamang po ang nais naming itaas at nawa nga po, Panginoon, sa pamagitan po ng inyong salita sa umagang ito, mangusap ka po sa bawat sa amin. Lord, I pray that you will minister to us through your Holy Spirit. Speak to us, teach us. And I pray, O God, na sa pamagitan po ng inyong salita ng aming pagbubulayan ngayon, makita po namin ang inyong kalooban sa bawat sa amin. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa Biblia po ay marami tayong makikitang magagandang halimbawa ng mga panalangin. At isa nga po sa mga halimbawa na ito ay itong ating binasang passage mula sa Colossians chapter 1 verses 1 to 11. Ito po ang panalangin ni Paul para sa mga Kristiyano sa Colosas. Itong bagong taon, ito ang aking panalangin para sa inyo at nawa ay ito rin ang maging panalangin natin para sa isa't isa. Nawa ay ipagkaloob ng Diyos ang nais ng ating mga puso habang patuloy tayong nagagalak sa Kanya. Sabi po riyan sa verse na nandiyan, delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Nawa habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, habang tayo nagagalak sa Panginoon, ay pagkaloob sa atin ng Diyos yung mga dinidesire ng ating puso. Alam niyo po ang prayer ni Paul para sa simbahan sa Colosas ay panalangin para una ay magkaroon ng pangunawa. Ang unang panalangin niya sa mga taga-Colosas, sa mga Kristiyano sa Colosas ay sila ay magkaroon ng pangunawa. Ang sabi po sa verse 9, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin dinadalangan sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Ito po yung nilalaman ng prayer ni Paul para sa mga Kristiyano sa Colosas. Ang prayer ni Paul para sa kanila ay magkaroon sila ng pangunawa. Ano ba yung dapat nilang maunawaan bilang mga Kristiyano? Una, dapat nilang maunawaan bilang mga tagasunod ni Kristo ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po roon sa isang bahagi sa verse 9, sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Mga kapatid, as we enter this new year, 2021, hilingin natin sa Diyos na ipaunawa niya sa atin ang kanyang kalooban ngayon. Sabihin natin sa Kanya na nakahanda tayong sumunod saan man niya tayo dalhin sa taong ito. Nakahanda tayong sumunod anuman ang nais niya ipagawa sa atin sa taong ito. Nakahanda tayong sumunod anuman ang direksyon niya sa atin sa taong ito. Nawa ito po yung ating maging prayer sa Panginoon. Nawa ito po yung maging laman ng ating mga puso na, Lord, I am willing to follow you. I am willing to obey you. Ano man yung direction mo sa akin sa taong ito, Lord, ipakita mo sa akin, Lord, ipaunawa mo sa akin ang iyong kalooban at ako ay susunod sa iyo. Sabihin natin sa Kanya, nakahanda tayo sumunod saan man niya tayo dalhin sa taong ito at ipaubaya natin sa Kanya ang ating time, i-surrender natin sa Kanya yung ating time, yung ating talent, and yung ating treasures this new year. We don't have to hold back anything to Him this year because our lives belongs to Him. So let's just give it back to Him and just watch Him use us according to His will. Ito po yung prayer ni Paul na itong mga Kristiyano sa Colosas ay magkaroon ng pangunawa at maunawaan nila, maintindihan nila, makita nila ano ba ang kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. At kapag nakita nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, ito ay kanilang susundan. Ito ay kanilang isa sa buhay. Ang prayer ni Paul, maunawaan nila ang kalooban ng Diyos. Pangalawa ay maunawaan nila ang salita ng Diyos. So hindi lang ang kalooban, dapat maintindihan din nila ang salita ng Diyos. Ang sabi riyan, sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Alam niyo po kapag nagbubukas tayo ng Biblia, kung wala tayong guidance ng Holy Spirit, kung tayo hindi puspos ng Espiritu at pipilitin ng unawain sa sarili nating kakayahan at kaisipan,
hindi po natin maintindihan, hindi po natin maunawahan ang salita ng Diyos. Subalit, kung tayo po ay puspos ng Espiritu, ang sabi diyan, sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu ay maaari nating maunawaan, maintindihan at maging malinaw sa atin ang salita ng Diyos. So, dalawang bagay po yung nais ni Paul na magkaroon ng pangunawa ang mga Kristiyano sa Colosas at ganoon din po sa atin sa ngayon, sa ating kapanahunan. Magkaroon tayo ng pangunawa sa kalooban at salita ng Diyos. Ang sabi po sa verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Kapag naunawaan natin ang kanyang kalooban, kapag naunawaan natin ang kanyang salita, ito'y ating isinabuhay. Ang sabi po rito, makakapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana tayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang ating pagkakilala sa Diyos. Lalago ang ating pananampalataya, lalawak yung ating pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos dahil sa kanyang salita. Kapag naunawaan natin ang kanyang kalooban at ang kanyang salita, ay lalawak ang ating pagkakilala sa Diyos. Hindi lang yon, sasagana tayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Ang buwan ng January ay National Bible Month. Ito po ay ino-observe natin taon-taon. Tuwing buwan ng January, ginawa na po itong batas. Ang buwan ng January ay ginawa pong National Bible Month. At sinaselebrate natin ito buong buwan na binibigyan nating emphasis ang salita ng Diyos. So mga kapatid, hindi lang tuwing January, dapat throughout the year, basahin po natin ang Biblia. Kung wala kayong sariling Bible, siguro it's about time na bumili tayo ng ating sariling Bible. Nakakabili nga tayo ng mamahaling cellphone, bakit Bible di tayo makabili? Diba? Kapag cellphone nabibili, bakit yung pag Bible, parang hinayang na hinayang tayong bumili? Kung wala talaga kayong pambili, meron tayo dito. Magsabi lang po kayo. Meron po tayong mga Bible dito sa church. No? Mag-message lang po kayo, magsabi lang po kayo, Pastor, wala talaga akong pambili. Bibigyan ko po kayo. Libre. Basta babasahin lang at hindi lang paalikabukan sa inyong mga bahay. It's the instruction book. Ang Biblia po ay instruction book for all life. Remember the definition of Bible? B-I-B-L-E. Basic instruction before leaving earth. Ito po yung instruction manual. Dito po natin makikita kung ano ang kalooban at mga kautusan ng Diyos. At sa pamagitan po ng salita ng Diyos, tayo po ay gagabayan ng Diyos, mangungusap siya sa atin, at tayo po ay lalago sa ating buhay espiritual. Magiging mahusay tayo mga estudyante kung matututunan natin ang mga prinsipyo sa Biblia at isa sa buhay natin. So mga kapatid, we have to read our Bible, not only every January, but throughout the year. Meron po akong program ngayon, 555. 5 minutes lang sa isang araw, 5 days lang sa isang linggo. And then 5 minutes reflection sa Biblia. Kasi dati, read through the Bible for 1 year. Pero, alam niyo po, ang nangyayari, nag-start lang tayo. Pag January, sipag natin magbasa. Pagdating na ng February, ayan, unti-unti nang lumalaktaw. Pagdating ng March, April, wala na talaga. No? So, hindi natin natatapos. No? Mag-program tayo, yung hindi ka may inip. Yung hindi masyadong tawag dito, hindi masyadong mahirap sundan. No? So, alam niyo po, mag-search lang kayo sa online. Marami kayo makikitang mga Bible reading program doon na
maaari kang makapagbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Well, maraming guide sa online na makikita natin, no? 5 minutes lang sa isang araw, makakapagbasa ka. So, hindi natin kinakailangan mag-spend ng mahabang panahon o mahabang oras. No? Ang importante, araw-araw, nakakapagbasa tayo. Again, January is a National Bible Month. No? So, let us read our Bible because it will give us wisdom above your years and lead you into a life of significance. Ang prayer ni Paul sa kanila, ang prayer ni Paul sa mga taga-Kolosas ay maunawaan nila ang kalooban ng Diyos at ang salita ng Diyos. Pangalawa, pinapanalangin niya na sila ay magkaroon ng katagumpayan. Ang sabi sa verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, sa talatang ito ay pinapanalangin ni Paul na sila ay magkaroon ng katagumpayan sa dalawang area ng kanilang buhay. Ano-ano ba itong mga area na ito? Una, pinagpipray niya na sila ay sumagana at maging matagumpay sa kanilang buhay Kristiyano. Yung unang prayer ni Paul, magkaroon sila ng pangunawa sa kalooban at salita ng Diyos. Itong pangalawa, magkaroon ng katagumpayan. Una, katagumpayan sa kanilang buhay Kristiyano. Ang sabi doon sa verse 10, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Dito po sa talatang ito ay pinagpipray ni Paul ang mga Kristiyano sa Kolosas na sila ay sumagana sa kanilang buhay Kristiyano. Sumagana sa kanilang relasyon sa Panginoon, that they will be prosperous in their walk with God. Madalas po nating naririnig, Merry Christmas and a prosperous New Year. Here, you are wishing a person to have a prosperous life materially in this new year. That's why, ang mga tao kahit mahal, bumibili ng mga prutas na bilog. Now, sino ang naging prosperous? Yung bumili o yung nagbenta? Sino ang sinuswerte? Yung bumili o nagbenta? Alam niyo po, kahit ilang prutas na bilog ang bilhin mo, at kahit na ang lahat ng kasuotan mo, pati underwear mo, may polka dots, tapos ang buhay mo, inaasa mo lang sa swerte-swerte, hindi ka talaga suswertehin. Here, Paul is praying for them that they will become prosperous in their walk with God. Because first things first. Matthew 6:33, sabi ron, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. If you want to be prosperous materially, you have to be first prosperous spiritually. You have to be prosperous in your walk with God. If a Christian is living a life worthy and pleasing to God, then all his needs will be met by the Lord. If you have Christ, sabi nga, if you have Christ, then you have all you need. So, my prayer for each of us this year is that we would be prosperous in our walk with Him. Manalangin tayo para sa isa't isa na tayo ay maging matagumpay sa ating spiritual life. Na tayo ay maging mga magandang halimbawa ng isang Kristiyano. Kapag ganito ang ginawa natin, we will be prosperous and we will be victorious in our Christian life. Si Paul ay nanalangin para sa kanila na sumagana ang kanilang buhay spiritual. Pangalawa, nanalangin siya upang sila ay sumagana sa mabuting gawa. Ang sabi ron sa verse 10, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Napakagandang prayer nito. Habang tayo ay naglilingkod sa Diyos sa taong ito, ang prayer ko ay yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, magkaroon ng maraming bunga. Na ito ay mamunga na higit pa kaysa itinanim. Kaya kailangan nating magtulungan.
the more Christians involved in the ministry, mas napapabilis ang gawain. The more, sabi nga, the more, the merrier. Kung mas marami tayong kikilos, mas marami ang magiging resulta. Ang tawag dyan ay synergy. Hindi yan 1 + 1 = 2. Kapag nagsama-sama tayo, nagtulong-tulong tayo sa gawain ng Panginoon, hindi 1 + 1 = 2 ang magiging resulta. 1 + 1 equals maybe 3, maybe 4, maybe 5. Yung magagawa ko ay limited lang. Pero kung meron akong makakatuwang, halimbawa, tinulungan ako ni Vlad, di naging 2 na kami, mas marami na kaming magagawa ngayon. And then, nag-join pa si Met, naging 3 na kami. Oh, hindi na yan 1 + 1 + 1 = 3. Maaaring yan ay 1 + 1 + 1 + 1 = 6 or 9 or 10. No? Ang tawag doon ay synergy. Mas napapabilis, mas nagiging marami yung nagiging resulta. Pakinggan po natin ito sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:58. Madalas, narinig lang natin yung bandang huli. Madalas, nagpo-focus lang natin tayo doon sa bandang huli. Pero, basahin po natin ang buo yung verse. Ang sabi riyan sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know, ito lang yung laging napapakinggan natin, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang sabi riyan, let us stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam niyo po yung lahat ng pagpapagal natin, yung lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, kung ginawa natin ito ng 100% with the whole heart, ito'y ginawa natin mula sa ating mga puso at bilang pagsunod sa Panginoon, ang sabi riyan, your labor in the Lord is not in vain. Hindi po masasayang kapag ginawa natin ang gawain ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban, sa pangunguna at pagpapasailalim sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, hindi po yan masasayang. Your labor in the Lord is not in vain. So nananalangin si Paul, magkaroon sila ng pangunawa, magkaroon sila ng katagumpayan, pangatlo, at sila ay magkaroon ng katatagan. Sabi ron sa verse 11, idinadalangin din naming patatagin kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Kailangan ng mga taga-Kolosas ng kalakasan at kapangyarihan mula sa Diyos sa kanilang buhay at sa paglilingkod nila sa ministeryo. Gayon din naman tayo sa ating buhay. Gayon din tayo mga Kristiyano sa ating kasalukuyang panahon. Kailangan natin ng kalakasan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Madalas, gumaganap tayo sa ministeryo sa pamagitan ng ating sariling kalakasan. Kaya naman, walang nagiging resulta. Magkaroon man ng resulta ay hindi maganda. Gaya ng mga taga-Kolosas, kailangan natin ang kalakasan at kapangyarihang nagmumula sa Diyos upang tayo ay una maging mga mapagtiis. Sa totoo lang, kung hindi tayo puspos ng Banal na Espiritu, madali tayong mapapagod sa ministry. Madali tayong mababurn out. Madali tayong magsasawa. Konting problema lang, aayaw na tayo. May narinig ka lang, sa susunod, ayaw mo na. Konting hirap lang, umaayaw ka na kaagad. Kaya, huwag nating subukang mag-ministry sa ating sariling kakayahan at kalakasan. Dahil, sinasabi ko na sa inyo, kapag nagmi-ministry tayo sa ating sariling lakas at sa ating sariling kakayahan, darating ang araw, mapapagod ka. Dahil ginagawa mo ang ministry
not for the Lord, but out of duty. Not out of love, but out of duty. Dahil ikaw naka-assign, sige na nga. Ginagawa mo lang yan dahil ikaw ang naka-assign sa linggong ito. Pero hindi mo ginagawa mula sa iyong puso. Yun po ang nagiging resulta kapag tayo ay gumaganap sa ministry sa ating sariling kakayahan at kalakasan. Lagi po nating hilingin sa Panginoon na sa bawat sandali ng ating buhay, tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu upang tayo ay maging mapagtiis na kahit na anong pagod, kahit anong hirap pa yan, hindi tayo aayaw, hindi tayo susuko. Kapag tayo ay laging puspos ng Espiritu Santo, kapag tayo ay laging nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kahit anong pagod pa yan, kahit anong hirap pa yan, hindi ka susuko. Amen? Hindi tayo, inakailangan nating maging mapagtiis. Ito po yung prayer ni Paul para sa mga taga-Kolosas na sila ay maging mapagtiis. Pangalawa, hindi lang tayo magtitiis, kundi tayo rin ay dapat maging masaya. Ang sabi roon, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Alam ninyo, sa totoo lang, masaya sa ministry. Ito yung pagod na pagod ka pagdating ng gabi. Pero pag nakahiga ka na, matutulog kang may ngiti sa labi dahil alam mo na ang buhay mo ay nagamit ng Panginoon at nakapagbigay ka ng kasiyahan sa Panginoon. At ito ang nagbibigay sa atin ng sigla at panibagong lakas pagdating ng umaga. Diba? Sabi sa Biblia, the joy of the Lord is my strength. Kapag tayo po ay nakapagdudulot ng kasiyahan sa Panginoon, kapag nabibigyan natin ng kagalakan ng Panginoon, ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan para sa paggising sa panibagong umaga na muli tayong gaganap sa ministry sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Napapagod tayo, yes. Pero yung feeling na fulfilled ka, yung feeling na joyful ka dahil nagamit ka ng Panginoon sa kanyang gawain. Yung feeling na meron kang joy dahil alam mo na nabigyan mo ng kaluguran ang Panginoon. Yun yung nagtutulak sa atin sa ministry. Yun yung nagpapalakas sa atin na tayo ay makapagdulot ng kasiyahan ng Panginoon sa ating paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Paul's prayer for the Colossians is that God will give them power to endure the difficulties and still enjoy the journey. And this is also my prayer for you. And this should be our prayer for one another this year, 2021. So mga kapatid, as we enter this new year, ang prayer ko para sa inyo, at ito na rin ang maging prayer natin sa bawat isa. Una, maunawaan natin ang kalooban at ang salita ng Diyos. Kaya mag-effort tayo. Effort na kung effort. No? Mag-effort na tayo sa ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Gawin natin itong habit, gawin natin itong way of life na hindi kumpleto ang ating araw kapag wala nito. Hindi nga tayo nag-i-skip sa pagkain physically, di ba? May breakfast na tayo, minsan may morning merienda pa, may lunch, tapos may afternoon merienda pa, no? And then may dinner, may midnight snack pa. Di pa kabilang dun yung coffee time. No? Di pa kabilang dyan yung mga coffee break. No? Pag coffee break ba, pwedeng mag-coke? So, gawin po natin itong way of life na para bang kulang ang iyong araw kapag hindi ka nakapagbuklat ng iyong Biblia. Again, kung wala po kayong Bible, meron po dito. Magsabi lang po kayo. Bibigyan po namin kayo. Marami pa tayong old and new yan. Marami pa. No? Pero kung may pambili naman, yung pong mga
Bible dito ay bibigay lang namin doon sa talagang walang pambili. No? So, isi-CI muna namin kayo bago namin kayo bigyan. Pag may maganda kayong cellphone, hindi namin kayo bibigyan. Oh, baka mamaya naka-iPhone ka tapos hihingi kang Bible. Oh. Oh. So, kung wala po talaga pambili, pwede po kayo magsabi, bibigyan po namin kayo para meron kayo sariling Bible. Pangalawa, maging matagumpay tayo sa ating buhay Kristiyano na patuloy tayong mamumuhay bawat sandali sa bawat araw ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. At the same time, tayo ay sumagana sa mabubuting gawa. Bilang resulta ng ating kalugod-lugod na pamumuhay at pagsunod sa Diyos, tayo ay magbubunga ng mabubuting gawa. Ang prayer ni Paul, o ang prayer natin ay lagi, Lord, make me a blessing to someone today. Pangatlo, nawa ay maging matatag tayo at sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos ay ating matiis na masaya at may pagtitigya ang lahat ng bagay. God bless you all. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa isang magandang halimbawa ng panalangin na nakita namin kay Paul kung paano niya ipinapanalangin ang mga taga-Kolosas. Nawa, Panginoon, ito pong panalangin na ito ay maging totoo sa aming buhay. Na habang kami po ay lumalakad sa aming buhay Kristiyano, na habang kami po ay nagbabasa at nag-aaral ng salita, ay maunawaan namin ang inyong kalooban. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kasipagan, bigyan niyo po kami ng katiyagaan, kauhawan sa inyong salita na sa bawat araw, Panginoon, nawa ay hindi po namin ma-feel, Panginoon, na kumpleto ang araw kung hindi kami nakapagbuklat ng inyong salita. Tulungan niyo po kami na makita ang inyong kalooban at maunawaan ang inyong salita. Gayon din po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan at kapangyarihan na kami po ay maging matagumpay sa aming buhay. Na sa aming buhay, Panginoon, kami po ay mamumuhay sa bawat sandali, sa bawat araw ng buhay na karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyo. At bilang resulta nito, Panginoon, kami po ay sasagana sa mabuting gawa. At nawa, Panginoon, gawin niyo po kaming daluyan ng inyong pagpapala. Palakasin niyo rin po kami, Panginoon, upang kami po ay maging matatag. At sa aming buhay, Panginoon, sa bawat araw, kami po ay mapuspos ng inyong Espiritu Santo na hindi po kami mamumuhay sa aming sariling lakas, kundi kami po ay laging aasa at magpapasakop at mapupuspos ng inyong banal na Espiritu upang kami po ay maging matatag sa aming buhay. At sa tulong ng inyong kapangyarihan ay kami po ay maging mapagtiis at the same time maging masaya habang kami po ay naglilingkod sa inyo ng may pagtitiyaga sa lahat ng bagay. Kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ako po ay muling nagbabalik para po sa ating tithes and offerings. No?
Tayo po ay dadako ngayon sa ating tithes and offering. Okay, wait lang. At dali lang at nawawala ako. Yan. Okay. Ang sabi po rito, tandaan nyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Sa taong ito, piliin po nating maghasik ng marami upang marami rin tayong aanihin. Ang sabi pa rito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. So, merong pasubali si Paul. No? Marami man o kaunti yung ating ihahasik. Ang sabi ni Paul ay dapat ay magkaroon tayo ng ang ating pagbibigay ay ayon sa ating sariling pasya na maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So, wala po tayong pilitan dito. Wala po tayong ano paman. Ang sabi ng Biblia ay kusang pagkakaloob na hindi tayo napipilitan lang. So, this time, let us continue to worship God through our tithes and offerings, love offerings. No? Pwede na po natin simulan. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith. Tayo po ay tumayo at awitin natin ang aming doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo. At this time ay dadako tayo sa ating mga announcements. No? So medyo bibilisan ko na lang dahil mayroon pa tayong communion. So bibigyan lang natin ng daan yung ating mga pagbati sa ating mga birthday celebrants sa susunod na araw. Yan. Bukas, January 4, si Alex Mentisa. At kasabay niya pong mag-celebrate ang kanilang birthday. Advance happy birthday sa kanilang dalawa ni Ate Janet Soriano. So, sila pong dalawa bukas ay sabay na mag-celebrate ng kanilang birthday. So, advance happy birthday po sa inyong lahat, sa inyong dalawa. No? At pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong espesyal na araw na ito sa inyong buhay. Okay? So, this time ay dadako po tayo sa ating communion service. Bago po tayo mag-start sa ating communion service, awitin po natin isang hymn. Let us sing this song. Media player.
Okay, medyo nagkaroon lang ng yan. Sing the song, Nothing But the Blood of Jesus. Can wash away my sin, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing for sin atoned, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Yes. Amen. Indeed, Lord, nothing but the blood of Jesus can make me white as snow. Salamat, Panginoon, na dahil sa inyong banal na dugo na tumigi sa krus, kami po ay nagkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, na dahil sa inyong dugo, kami po ay nalinis. Sa amin pong pag-celebrate ng inyong banal na hapunan sa mga oras ito, Lord, I pray that you will be with us. Sa amin pong pakikibahagi sa banal na hapunan nito, Panginoon, dalahin ko, Panginoon, na pakalinisin niyo po ang aming mga puso. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa pagharap sa inyo, sa pakikisalo sa inyo sa mga oras ito. Nawa, Panginoon, pakalinisin niyo po kami sa mga oras ito. At nawa, Panginoon, patuloy kang magministeryo sa bawat isa sa pamagitan po ng gawain na ito. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Holy Communion po, or Lord's Supper, ay isang sacred and powerful act. Kung ito po ay isasagawa natin ng may paggalang at sa karapat-dapat na kaparaanan. So, how can I know about Holy Communion and how can I approach the meal
reverently? Ito po yung katanungan na tutugunan natin sa mga oras ito. We have to understand the meaning of communion para ito po ay magawa natin ng buong kamalayan at buong paggalang. What does the Holy Communion mean? Holy Communion is actually a New Testament Passover. Yung pong Last Supper, after all, yung huling hapunan ni Jesus kasama yung kanyang mga alagad, ay sila po'y nagse-celebrate ng Passover. Pag sinabing Passover, isineselebrate po nila yung kanilang deliverance mula doon sa Egypt. Yung pong huli sa mga 10 salot na ipinadala ng Panginoon doon sa Egypt ay yung pong mga panganay na anak ng buong Egypt ay namatay nung gabing yon. Sinabihan ng Diyos ang mga Hudyo na kung sila ay maglalagay ng dugo ng tupa doon sa kanilang doorpost, doon sa hamba ng kanilang pintuan, doon sa kanilang main door, yung pong angel of death na dadaan nung gabing iyon, the angel of death would pass over the house of the Jews. Yung pong lahat ng mayroong nakapahid na dugo ng hayop o dugo ng tupa doon sa kanilang mga pintuan, they will be spared from the judgment. At hindi po magagalaw ang kanilang pamilya. Yung po mga Egyptians, natural, wala po silang pahid ng dugo sa kanilang mga pintuan. Pagdaan ng angel of death, lahat po lahat ng panganay na anak sa buong Egypt ay nangamatay nung gabing yon. Sabi sa Exodus chapter 12 verse 13, "The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt." Jesus became our Passover lamb. Alam po natin na ang lahat ay nagkasala at we deserve death. But Jesus brings the gift of eternal life. Paano po nangyari ito? Sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." But then in Romans 6:23, sabi doon, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Our Savior is the Lamb of God, the New Testament Passover Lamb. Sa John 1:29, ito po yung mababasa natin. "The next day, John saw Jesus coming toward him and said, 'Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel." Si Jesus ang nagbayad para sa ating kaparusahan. He even secured our acquittal from the guilt of our sin by dying for us, shedding His blood on Calvary's tree. Thus, we Christians speak of being covered by the blood of Jesus. If Jesus is the Passover Lamb, then the Last Supper initiated a new Passover covenant. In Matthew chapter 26, verse 26, ito po yung sinasabi, "While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it. 'Take and eat, this is my body.' Then He took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, 'Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.'" Si Jesus, inoffer niya yung kanyang sarili as the bread, saying it is His body. In Isaiah chapter 53, verse 5, sabi doon, "But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed." Because of His broken body, our transgressions and iniquities, all our sins, all our wrongdoings can be forgiven. This is spiritual healing. Because of His broken body, we can have peace.
This is emotional healing. Because of His broken body, our wounds can be made well. This is physical healing. So hindi lang po physical healing, Jesus can bring us spiritual healing and emotional healing. Thus, the bread reminds of the healing Jesus offers us. So sa pagtanggap po natin ng tinapay at juice, nagsisimbolo sa kanyang katawan at dugo, nagpapaalala po sa atin na si Jesus ang ating dakilang manggagamot na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. A physical healing, spiritual healing, and emotional healing. Lahat ng uri ng healing, meron si Jesus. Lahat ng uri ng healing, kaya niyang ibigay according to our needs. So anong po yung healing na kinakailangan natin ngayon? As you receive the bread, it reminds us that Jesus can bring you healing that you need this time. Then Jesus offers the cup, saying it is the blood. In the Old Testament, sila po ay nag-o-offer ng dugo ng hayop as a sacrifice to seek forgiveness of sins. Si Jesus, sinabi niya na yung dugo na kanyang in-offer para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami, at itong cup, itong juice na nagsisimbolo sa kanyang dugo ay nag-remind sa atin na si Jesus ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. If the meaning of Holy Communion is that Jesus offers us healing and forgiveness, how can I be sure to approach the meal reverently? I must come to the Holy Communion with a clean heart and spirit. Sabi sa 1 Corinthians 11:27, therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the blood and body of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judge ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. So as we approach the Holy Communion, maunawaan natin na ito'y isang seryosong espiritual na gawain. Hindi tayo dapat maging casual sa pag-approach dito sa banal na hapunan. Because if we are casual towards this meal, we have sinned against the sacrifices of Jesus. If we are casual towards God's standards of righteousness in our lives and approach this meal with sin in our lives, we have sinned against the sacrifices of Jesus. Therefore, we should examine ourselves and confess our sins before we take the Holy Communion. And sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So mga kapatid, ano ba ang matututunan natin dito? Matutunan natin alalahanin ang lahat ng ginawa ng Panginoon. And during this Holy Communion, we remember that Jesus was insulted, He was spit upon, and beaten for us. During Holy Communion, we remember that Jesus died for us. During Holy Communion, we remember that Jesus provided for our healing. Spiritual healing, emotional healing, and physical healing. During Holy Communion, we remember that Jesus provided for our forgiveness. And so, having remembered, we repent for our ongoing failures and we humbly give thanks to God for His great love toward us. As we approach the Holy Communion, let us have a moment of silence. Let us examine ourselves at hayaan po natin ang Banal Espiritu mangusap sa atin. At alalahanin po natin sinasabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and He will forgive us
our sins and purify us from all unrighteousness. So let us examine ourselves today. Let us confess our sins before we take the Holy Communion. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo sa mga oras ito. Inihiling po namin, Panginoon, na kung meron nga pong mga kasalanan sa aming mga puso, i-reveal niyo po ito sa amin. Ipahayag niyo ito sa amin, Panginoon. At sa mga oras ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, may kababaang loob, Panginoon. At amin nga pong hinihiling na pakalinisin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At muli po ay ina-appropriate namin ang fullness ng inyong Holy Spirit. Fill us, empower us. Sa amin pong pagtanggap ng tinapay at Diyos nagsisimbolo sa inyong katawan at dugo, dalayan ko po, Panginoon, that you will meet us where we are. Ano po yung aming pangailangan, Panginoon, katagpuin niyo po sa mga oras ito. I-consecrate niyo rin po ang mga elementong ito. Ang tinapay nagsimbolo sa katawan at ang Diyos nagsimbolo sa inyong dugo, Panginoon. Bless this, O God, and bless this Holy Communion, Panginoon. Nawa sa aming pakikibahagi dito ay patuloy ka namin makasama, Panginoon. Patuloy kang magministeryo. Patuloy kong hipuin ang aming mga puso sa mga oras ito. Salamat po, Panginoon, because you are our unseen host in this Holy Communion. And as we partake this Holy Communion, tanggapin po namin ang lahat ng pagpapala, lahat ng katugunan sa aming mga pangailangan at maging mga kagalingan sa lahat ng karamdaman. Pagpalain niyo po ang gawain na ito. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayon po ay tayo po ay tumayo at kumuha ng tinapay at ng juice. Mamaya po sabay-sabay nating kakainin at iinumin. Pwede na po nating simulan. Ito ang aral at tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko na inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito,
ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, magpapasalamat po kami sa araw na ito, sa inyong pagsama sa aming sa gawain na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil kasama ka namin sa pananambahan na ito. Salamat po na sa buong taon, hindi niyo po kami pinabayaan. Hindi ka po nagkulang. Salamat dahil iningatan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At sa bagong taon na ito, sa aming pagharap sa bagong taon, dalayan ko na bigyan niyo po kami ng fresh vision. Bigyan niyo po kami ng direction, Panginoon. At ituro niyo po sa amin kung ano po yung mga dapat namin gawin sa panibagong taon na ito, Panginoon. Dalayan ko, nagabayan niyo po kami sa inyong gawain at samahan niyo po kami, Panginoon, sa kung ano po yung gusto niyong ipagawa sa amin sa panibagong taon na ito, Panginoon. Patuloy niyong pagpalain at katagpuin ang mga pangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. At nawa ay patuloy niyo po kaming palakasin sa aming mga buhay espiritual. Maging matatag po ang bawat pamilya, maging matatag ang bawat Kristiyano, Panginoon. At kami po ay laging maging handa anytime sa inyong muling pagbabalik, Panginoon. Nawa po ay abutan niyo po kami na tapat na naglilingkod sa inyo sa inyong pagbabalik, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, na maging aware po kami sa mga pangyayari sa aming paligid at maging handa po kami lagi sa inyong pagbabalik. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat pamilya, Panginoon, na kasama namin sa pananambahang ito. At nawa, O Diyos, sa darating na linggo, sa mga susunod na linggo, Panginoon, ay patuloy bigyan ng aming puso ng pananabik, Panginoon, na makapiling ka at makapiling ang bawat isa. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya kayo at subaybayan, lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Amen. It is good to give thanks to the Lord. Amen.